Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tutuloy naman natin ngayon ang kwentong kaganapan sa katatapos lang na 17th edition ng Kamatyas Federated Rapid Tournament na ginanap natin sa Nomo Vista Mall, Bacoor City, Cavite. Ang nakaharap na sa round number 3 ni IM Ronald Dableo ay si Alan Gabriel Hilario. 1920 lang ang rating mga kamatyas, pero wag ka nakipagsabayan, nakipaggitgitan siya dito. Yan po ang ating susubaybayan habang tumitira sila ay nagsa-side comment tayo. Ayan. Okay. So, ganito na lang po ang ginawa kong captured up. Malaki ang board. Medyo maliit lang ang video. Kita yung time. Ayan. Inanalyze ko talaga yan. Nag-isip dito at tumira ng D4 si Hilario. Ano ang gagawing depensa dito ni IMW? Tinira niya ang isa sa paborito niyang depensa. Yan, ilang beses ko na nakita kay IMW yung G6. Maraming pwedeng puntahan yan eh. Pa King's Indian, pa Pirch, Bishop G7. Ayan na. Kung magsi-C4 dito, approaching King's Indian. Pero nag-E4, pa-Pirch defense na po. Nag-D6, Bishop C4 kagad, pressure kagad sa F7. Nag-C6 muna para kontrolin ang D5, ang B5. Agad na kinaslingan. King safety. Ayan. At sa kabilang board po, walang iba kung hindi ang ating sponsor, National Master David Almirol Jr. Kinain, kain, Bishop D3, Knight C6, C3. Ayan. Okay, para solid lang ang D4. At nakikipagsabayan ng bilis dito si Hilario. Bishop G4, pin. Sinubukan. Hindi umatras, talagang tinuloy at nag-E6. Ayan, para yung Knight i-develop po sa E7, preferably pagka ganyan ang diskarte. Okay, E6. At para solid din ang D5. Okay. At tumira ng A4, Knight GE7, nag-Rook E1, at nag-castling. Knight A3. Medyo kakaiba lang po yung A4 at Knight A3 development. No? Normally, nagda-Knight D2, Knight F1, Knight G3, mga ganon. Pero tingnan natin, napaisip dito si IMW. Ano ang gagawin niyan diskarte para siya ay maka-atake? O kasi pagka ganyan po, ano na yun eh, nag-a-analyze na ng kung paano makaka-form ng atake. Nag-Knight C8, imamaneuver yata yung Knight sa D6. At nag-Bishop F4. Nakaabang ba dun sa Knight? Yan, Bishop F4, develop. So, maganda na rin ang space sa ilalim. Walang ka-problema na sa development itong si Hilario. Nag-A6 lang para protection lang din sa B5 square. Ang time control po nila ay 15 minutes plus 5 seconds increment mga kamatyas. Knight C2. Ayan. Kasalukuyan po naghahanap pa rin kami ng venue for our 18th edition year-end tournament sa December 13. Ayan. Sana po ay makahanap na kami. Queen G3. Okay. Pinilahan ang Knight. Tineret. Napakaganda rin po ng ginagawa dito sa opening pa lang ni Hilario. Safety. Wala masyadong basag o atake ang black papunta sa kanya. Okay, so masasabi po nating relax ang kanyang opening dito. Knight F5. At agad na kinapture. E takes F5. Okay. So dito, okay, same colored bishop. Kaibahan may double pawn si IMW. Tumira ng Bishop D6, sinundutan tore, iwas, at nakipag-exchange, kain, at agad na sinalubong ng tore ang Queen. Queen D7 umilag. Yan. Tagal kong pinagpreparan yung ganitong setup ng napapanood nyo mga kamatyas. Ina-analyze ko mabuti yan. Ano kayang gagawin ko? Yung clock ay napakaliit, hindi makikita. Kaya, ayun, nakaisip ng paraan si Coach na palakihin ng ganyan kahit papaano, matanaw-tanaw, makita-kita naman ang time. O, ayun. Malugaw-lugaw ang isip ko dyan. Sa setup pa lang, 1 oras hanggang 2 oras akong nagpe-prepare, mga kamatyas, bago ako mag-setup ng ganitong recording. Kaya sa darating na linggo, birthday online tournament, sumali na kayo. O yan ha, Kamatyas Friday night at 7 p.m. mga kamatyas.
Sali na po kayo. Ang links ay nasa comment section below lang. Pati yung magkasunod yan Friday at Sunday. Sunday naman, one time lang naman yon sa isang taon. Birthday online tournament November 23. Grabe, 40 na tayo mga kamatsas. Pero sabi nila, parang 20s lang daw Ayun. Tumira na ba? Ay, hindi pa tumira. Naku, napa-advance ako ng tira. Yun din naman ay titira Knight E3. O Knight E3 yan kasi iti-threat niya yung pawn sa D5. Oh. Napaisip dito si Hilario. Ayan, ano kaya ang gagawin niya? Kahit na itira ko na. Kasi pag ganito mga kamatsas, hindi biro kasi medyo positional concept na tipong pa-endgame ang kanilang laban So dito binabasa ni Hilario yung square per square, pieces position. So marami pong kino-consider dito, pawn structure. Ayan, kaya masinsin na nag-a-analyze dito si Hilario. Knight E3. Okay, tiniret yung pawn sa D5. Tingnan natin kung ano naman ang treatment na gagawing pang counter dito ni IMW. Rook E8, pin yung knight. Hindi makagalaw kasi po yung tore nakapin. Okay, medyo lumalayo nga lang ang lamang na oras dito ni Coach W. Si IMW po sa mga hindi pa nakakapanood ng ating previous video ay siya po ay coach ng UST. Ayan, nabanggit ko yan sa ating round number 2 upload video pero sa mga ngayon pa lang nakapanood, para sa inyong kaalaman, siya po ay head coach ng University of Santo Tomas at 5 times champion sa college men's division ang UST. Pati high school nila, hindi ko alam. Basta nagka-champion din po yung ibang teams nila Yan. Pero sa college, ang alam ko, 5-pit champion na sila. Grabe, ang lakas ng college nila. Ayun, nag-rook A1 para makain na yon, pero nag-rook A6 muna para i-threat muna, i-neutralize muna yung bishop. Paatrasin muna yan. So, hindi pa makakapture ang puti sa D5. Okay, nag-iisip dito si Hilario saan niya dadali ng bishop. Saang magandang square. Tumira, bishop C5. Ang aking nasa isip, bishop F4 Normally, bishop F4, no? Tapos, something H4, ganun. Bishop F4 para medyo mas centralized and then may control din sa king side. Pero itong bishop C5, interesting mga kamatsas. Still, ito po ay 0.00 equal ang sinasabi ng evaluation bar. Di ba? 1920 lang ang rating ni Hilario pero nakikipagsabayan po siya kay candidate Grandmaster Ronald W. At para po sa inyong kaalaman, si IMW ay 3 GM norms na, kailangan na lang niyang paakyatin ang kanyang standard rating to reach 2,500. Grandmaster na. Kasi 3 GM norms plus 2,500, yun po ang kakumpletuhan ng Grandmaster title. Okay, tumira na. Nag-H5. Grabe yung bato ng shield ng king ni IMW. Batong-bato sa king side. Ang kunat niyan. 10 minutes and 44 seconds against 6 minutes and 40 seconds. Ayan. Okay. Kung ako puti, medyo nahihirapan din akong dito, maghanap ng ano bang gagawin, Paano babasag ang kunat ng king side? Ang nakikita ko ditong pwedeng atakihin yung pawn D5. Yan ang parang masarap pag-initan dyan yung pawn D5. Pero nag B4. Ang gusto ni Hilario mag B5, mag-create ng pressure sa queen side. Yun. Medyo nauhaw na yata si Hilario. Nilabas na ang tinatawag na Gatorade. Ayun. Kasi alam nyo, ang chess nakakauhaw din yan. Sabi nila, ano lang naman yan, nakaupo lang naman yan Ano ka? Para kang naglaro ng tennis dito at iba pang mga physical sports. Pagka ang kalaban mo ay malakas, labas lahat ang langis mo. Akala nila chess ganun lang. Nagkakamali po kayo. Nako, pagpapawisan kayo ng malapot dito pagka ang kalaban nyo malakas. Nakakaubos din ng resistensya yan. Kaya kailangan
tayong mga chess players ay well fit talaga. Dapat nag-e-exercise tayo, tamang kain, tamang tulog. Kailangan din ng resistensya. King H7. Ayan. Kumbaga parang waiting lang muna si IM Dableo and then pine-prepare niya rin na pag alis ang bishop, walang knight takes F5 kasi ayun po, nakapin yung king dun eh. Imagine niyo pag gumalaw yung bishop, knight takes F5, di ba? So King H7 para makaiwas na rin sa mga potential sacrifice sa pawn F5. Okay, B5 na ba? Basag na ba? Ayun, bumasag na nga po. Nag-B5 na. Para makapag-create naman ng pangulit sa queen side. Pag kinain-kain, mabubuksan ng torre sa A-file at makakapag-create ng magandang diskarte kung papaano makakapag-deliver pa ng mga kalikalikot na pressure dyan sa queen side. Talagang napapaisip si IM Dableo. O talagang ano siya eh. Kumbaga, hindi easy ang laban na ito mga kamatsa sa ganitong situation. Hindi easy. Kailangan talagang diinan, gamitan ng talagang experience ang ganitong klaseng position. Hindi po birong kalaban itong si Hilario. Talagang may tira din talaga siya na masasabi. Knight A5. At bago makarating yan sa board 1, wala pang talo yan si Hilario mga kamatsas. Kaya, kumbaga, pag nakarating ka sa board 1, subok ka. Subok ka talaga. Knight A5. Para manatiling close ang A file, hindi na kinapture yung B5. Kumbaga, kung kakapture doon ng puti sa A6 capture, okay lang. So, itong Knight A5, para may control din sa C4 square. Yan. Alright, at tumira na kaagad, nag-rook B1. Okay, control the B file. Pag kumapture, capture, tore, pressure sa queen side. Pero yung rook B1 ay binigyan po ng bad move. Kitang-kita, ayan oh. May question mark ang computer engine. At dito po ay naging clear positional advantage na ang evaluation bar ng black. Okay, anong tira? Dapat B6 lang. I-close lang B6. Para may queen C7. May mga ganun mamaya, no? Oo nga, balik tayo rook B1. At tumira ng bishop H6. Ayun, umilag knight F1 kasi po hindi naman kagad kakapturin yun eh. May push F4. Yun ang mabigat eh. Tutula ka ng F4, dodobolin eh. Kaya agad na tumakas knight F1. Yun nga lang, ang natatanaw ko dito, hindi rin biro yung C4 square na tipong kuhang-kuha na ng knight yan. O pwede bang mag knight C4? Yun nga lang, pag knight C4, baka kumapture doon, tapos queen B8, may mga nakikita akong kalikot na ganun eh. Yung pasok ng queen doon, pagka-capture sa A6, kinulit muna, ayun sabi ko na eh, sinarado muna. Alright, and then queen D3, saka nag-knight C4. Kasi kung hindi mag-E4 mga kamatsas, may natatanaw akong capture doon, and then yung queen can move to B8 para atakihin yung B7. Pwedeng, mga ganun gulo-gulo no, pag ang queen nandun na. So, nag-knight H2 para mahanapan ng tamang pwesto ang knight, ibabalik sa F3. Kinapture na ang pawn B5. Takes. Binadmoban din yung capture ni IM Dableo sa B5. Ano? Nag-B6, bishop B4. At dito ay, ayun, kung napansin nyo ang itsura ni IM Dableo, naghahanap siya ng something na baka mamaya merong gagawin ng puti bago niya kainin yung pawn B5. Especially ang rook na sa B1, aalisin na lang ang bishop, makakapanggulo. Diba? Kumbaga ma-atake yung queen. Kaya tiningnan niya munang mabuti. Teka muna, meron ba tong madadagit? Pag alis ng bishop na naka-discovered attack ang queen, may dagit ba? O yan. Ayun, nag-bishop F8. Discovered attack sa queen. So, yun nga, may threat sa bishop H6 pero bad move ang binigay ng computer. Nag-queen E8. Kinain pero nag-rook E1 check muna. Kumbaga, diretso, simplification, nag-queen F1, exchange, at saka kinapture. At dito nag-king E2. So, ito po ay knight and pawn ending na. Okay, endgame. Knight F3, king G6. Oo, yan. Endgame na lamang ng isang pawn ng black pero double pawn.
Knight E1. So, naghahanap dito ng tamang pwesto. Maneuver. Nag-king F5. Knight and pawn ending. Ayan. Ayon sa turo ng coach ko dati, sabing ganun, ang knight and pawn ending and king and pawn ending, pareho lang daw halos. Find sugswang para manalo. Kailangan magkaroon ka ng sugswang. Masugswang mo yung kalaban mo pagka sa king and pawn ending. Knight D3, nag-king E6. Ayan, so dito medyo may ano pa, kumbaga may mga pakiramdaman pa, timplahan. Kasi kailangan mong kalkulahin yung mga, naku, lalo na yung knight, 'di ba? May nagsabing, sino ba yung great theoretician ang sabi ang knight ang nakakairitang pyesa sa blitz especially. Kasi minsan unpredictable ang mga talon-talon eh. Ayun, gumanon. Ikot-ikot. Time control nila, ayan. Halos kalahati pa rin ang lamang ni IMW sa time. At nag-H4 na. Kasi po baka mag-H4 eh. O di ba kasi may mga ganung sacrifice H4 so para ma-fix na wala nang mga ganun-ganun. At nag-Knight B4, Knight C4, pupuntahan yung E3 para atakihin yung pawn G2. Yan lulundag na sa E3 square anong gagawin? Agad na nag-Knight C2 para walang Knight E3 na lundag. So ito po yung ganito step by step. Kailangan alam ng black din yung proseso. Yan, King D6 diba? Tingnan niyo yung diskarte ni IMW. Hinay-hinay lang. Hanap lang ng mga tamang diskarte. Gumanon, ganon. Hanap lang ng mga tamang diskarte saan iikot. Knight A3. Hindi pa rin biro tong endgame na to. Mahirap pa rin to. Gumanon, Knight C2. Yun, napapakamot din si IMW. Kasi galing din mag-control eh. Knight B4 check. Magaling din mag-control si Hilario eh. Gumanon, King E6. Alright, hanap ng ano bang gagawin din. Yun nga lang, lugi talaga, mahirap talaga pag diyado ka sa oras dito kasi mag-iisip eh. Gumanon, gumanon. Alright, Knight B4. Okay, isip ulit. Gumanon, ganon, balik uli. Yung medyo mabilis po yung kanilang pero at least na capture naman natin. King C7, hanap ng tamang maneuver dito, saan ba iikot, saan papasok ang king. Gumanon. B5 na push. King D3, King B6 at nag-King D2, King A5 papasok na sa kabila. Papasok na. Gumanon, King D3. Nakaharang yung king sa clock pero okay lang po yan mga kamadyas Tanaw pa naman tanaw pa. 3 minutes si IMW. Pumasok na Knight E3, nakipagsapalaran na mga kamadyas. Ayan, mamaya babalikan po natin ang portion na yan kasi dito inignore ni Hilario. May laman po kasi yung Knight E3 sacrifice na yan Mamaya balikan natin ang portion na yan para mas maunawaan natin Bumalik King B6. And gumanon, ganon. King F2. King D6. Hindi kasi makakain dito kasi bitin din yung pawn D5 Gumanon. Ayan, Knight A2. Para walang Knight D1 check na makuha yung C3. Gumanon, Knight B4. King B6. Di ba? May mga timplahan din mga kamadyas. Napapaganon-ganon si IMW. Medyo, syempre, pressure din sa oras. Nag-King E2. Hindi makapture yung G2, pwedeng iwanan kasi may bawi sa D5. Di ba? Hindi biro. Kailangan talaga maghanap ng mga tamang tempohan King C7, yun nga lang. Ang bilis ng oras ni Hilario, ayun po. Dying seconds na siya. Kasi kailangan dito, alisto at all times. Knight A6 check. King D6. Knight C5. Ayun, dito po ay nawala na ng threat. Nakaptura ng pawn sa G2. Tapos nag-Knight B7 check. Alright. So marami pang oras. Yan ang advantage ng marami pang oras.
Sabi nila pwede pa magsaing pagka marami kang oras. Knight C5, Knight E3. Okay, so another process ulit. Nag-Knight to E6 check. Ayun, kumbaga dito parang medyo nag-collapse na rin ang momentum dito ni Hilario kasi sa oras din po kasi mahirap na rin eh. Knight C5 checking C6. Knight D3. Knight F5. And then Knight B4 check gumanon. King F2 and Knight E7. Gumanon. Ayan, medyo mabilis na po yung facing eh. King E2. 8 seconds na lang. 2 minutes pa kay IM Dableo. Alright. Samantalang nanonood po ang ating sponsor, NM David Almirol. Ayun po, katabi ni Hilario. Nag B4, talagang pinuwersa na. Ayun, nag-resign na po and then flag down na rin po mga kamatsas. Alright, so napakaganda po nitong laban na ito, no? Bagamat medyo malayo ang rating, gap or difference nila. Pero kita naman na nakipagsabayan po dito si Hilario, no? Hindi biro at nakailang kamot din si Coach IM Dableo. Nahirapan din talaga kasi biro nyo, ang daming ikutan, ano? Ito yung mga magagandang laban na especially sa patungkol sa endgame. So dito po muna tayo sa end part na ito mga kamatsas, no? Pag B4 naubusan ng oras si Hilario. Pero kung itutuloy natin, ano na rin po ito talagang winning na rin talaga ang black. O for example, kainin po ng Knight. O dito muna tayo bago natin balikan yung gusto natin balikan kanina ha na ipangako ko po. May Knight takes B4, C takes B4, tapos mag King C6. Ayun, pupunta kasi sa B5. O halimbawa, habulin, mag King D3. O tapos papasok lang yan, King B5. Tapos mag King C3 and then, o yun, King A4. O kasi kanina tinitira ng computer King A6 pero duda ako doon kasi baka patagalin lang. King A4 ang nakikita ko ritong sugswang. Pag umalis ang king, kuha yung pawn sa B4. So, definitely, magpupush na lang yan. And then, capture, wala na rin po. Pag nag-king B3, eto mabigat dyan, G4 na. Ay, baka kanina pa yung G4, ano? Parang kanina pa yung G4. Kain, ayun. So, G4, hindi na po kayang abutan alinman sa H or F ang mapoproduce. Hindi na kayang abutan yan. G4 and wins, mga kamatsas. Kitang-kita na, no? Yan. So balik po tayo mga kamatsas. Pasensya na kayo, medyo naglalag yung aking computer pagka ginagamitan ko ng computer engine. Dito sa chess base. O pag kinapture naman ng pawn ito, C takes B4 and may Knight takes D4 naman. So dito yan, King F2 para mapanatiling depensado ang pawn F3. Tapos magki-King to C6. Gagapang eh. Oh. King B5, King C4. Gapang na eh. Hanggang sa makuha yung pawn sa B4 and then later on, alis ang knight and then pagagapangin naman ang D-pass pawn. Okay po mga kamatsas, so yan po yung mangyayari kaya nung na-flag down, talo na rin talaga. Ngayon balik tayo dun sa portion na nag-knight E3 yung black. Pagka King D3, ayan, tinirahan ni IM Dableo ng knight E3. So, obligado na rito, di ba? Pero dito tumira ng Knight B4. Timplado rin may counter-attack sa D5. Actually, nahirapan nga si coach dahil yung D5 hindi maiwanan. Pero para po mas maintindihan natin, pag kinapture kasi, ayan, capture and then capture. So dito, kung magbibilangan tayo ng pawns, equal pawns na. Tag-5. Pero talo sa pwestuhan kasi po, dito ngayon papasok yung principle ng king must be active. Mas aktibo yung king ni Coach Dableo. So ang gagawin po dito, actually pwede rin B4 pero A4 sapat na po para lalapit dyan. O halimbawa ang gawin ay King E2, magtempo muna. At halimbawa King B3 na, no? And then ayun, King D3 para kahit papaano naka-opposition. Yun nga lang may extra tempo. May pang tempo Yan ang mabigat dyan. O di magki-King D2. Walang ibang tira kundi dyan lang. Gaganon. Opposition. O di aangat. King C1. Yan. Yan ang paraan ng pagpisa ng ganyang king and pawn ending. Pipisain
hanggang sa makuha. Oh, may extra tempo pa nga eh. Oh. Yan oh. Yan ang kagandahan ng may extra tempi. Saan ko ba nabasa yung tempi? Kasi pag tempi, maraming tempo. Kailangan meron kang extra tempi. Nakalimutan ko yung librong nabasa ko pero magandang endgame book yun. Diniscuss doon na yung kahalagahan ng mayroon kang extra tempi kasi pang-ubos yun ng tempo ng kalaban hanggang sa makakuha ka ng sugsuang posisyon. Yan. Oh. So wala na. Anong gagawin dito? Walang tire. Oh. O dito na lang yan. Pagka gumanon, di wala na. King C2 and then makukuha na yung C3, D4, Black wins. Okay po, hanggang dito muna mga kamatsas. Maraming salamat po. Sana natuto kayo dito. At itutuloy na lang natin yung round number 4. Sino na ang nakaharap ni Coach I.M. Dableo na wala pa ring talo? Yan ang ating gigisahin sa susunod nating kwento ng katatapos lang na 17th edition ng Kamatsas Federated Rapid Tournament. At muli nagpapasalamat tayo sa walang sawang pagsuporta, pag-sponsor ng ating Kamatsas partner. Walang iba kung hindi si National Master David Almirol Jr. At this coming December 13, ang ating 18th edition year-end Kamatsas Tournament. Abangan nyo po mga Kamatsas, 500 players po ang lalaro dito. Ano? Kaya, kailangan po namin ng sapat na space at magandang venue para sa ating year-end tournament at maging memorable ito mga kamatsas. Okay, so yan ay kaabang-abang. Hanggang ngayon ay inaasikaso po namin, talagang mahirap makakuha ng venue. Especially, year-end ay nakabook na yung mga events eh. Kaya talagang maghahanap kami, magpipilit kami na makahanap ng venue para sa ating year-end tournament at malaki ang tsansa na makalaro kayo. This time 500 players na mga kamatsas. Okay po, so abangan nyo po ang post namin sa Facebook page Kamatsas at sa YouTube I am Roderick Nava Community tab para makita rin po mga kamatsas. Okay, muli po, this coming Friday ay ang ating Kamatsas Friday night at this coming November 23 ang ating one time, isang beses lang sa isang taon na lambing ko sa inyo, birthday online tournament ni Coach. Sana po mag-register na kayo mga kamatsas. Enjoy po tayo. Pareho tayong naka-live streaming dyan sa Friday night and Sunday morning 10 a.m. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.